Build a real game plan. Kung gusto talaga nating magtagumpay sa buhay, hindi sapat ang puro pangarap lang. Hindi sapat ang puro salita lang, at lalong hindi sapat ang puro plano lang na nakasulat sa papel. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa araw-araw na disiplina, sa mga maliliit na hakbang na paulit-ulit nating ginagawa hanggang maging ugali, at sa mga desisyong hindi palaging madali pero palaging tama. Kaya ngayong araw, maghahain tayo ng isang tunay na game plan, isang malinaw na direksyon kung paano natin haharapin ang mga hamon ng buhay, paano natin bubuuin ang ating sarili, at paano natin makakamit ang tagumpay na hindi panandalian kundi pang matagalan. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang unang hakbang sa game plan na ito ay ang pagkilala sa ating sarili. Madalas, gusto nating baguhin ang mundo, gusto nating baguhin ang sitwasyon, pero nakakalimutan natin na ang pinakamahalagang laban ay nasa loob natin. Kung hindi natin kilala ang sarili natin, ang ating lakas, kahinaan, ugali, at mga nakasanayan, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Kaya ang unang gawain ay ang tahimik na pag-upo, ang pagninilay, at ang pag-amin sa sarili. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba ang nagpapasaya sa akin? Ano ba ang mga bagay na paulit-ulit kong ginagawa na humahadlang sa pag-unlad ko? Kapag malinaw na sa atin ang mga sagot, doon pa lang natin mabubuo ang pundasyon ng ating plano. Ngunit hindi natatapos sa pagkilala sa sarili ang laban. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatakda ng malinaw na layunin. Hindi pwedeng malabo, hindi pwedeng gusto kong maging successful lang. Kailangan tiyak anong uri ng success, saang larangan at kailan. Kung gusto mong maging mahusay na negosyante, ilista mo kung anong negosyo, anong produkto, at anong target na kita sa loob ng isang taon. Kung gusto mong maging mas malusog, ilista mo kung ilang kilo ang gusto mong ibaba, ilang kilometro ang gusto mong takbuhin, at anong petsa mo gustong maabot iyon. Ang layunin ay parang kompas. Kung wala ka nito, kahit anong lakad mo ay paikot-ikot lang. Kapag malinaw na ang layunin, kailangan nating bumuo ng sistema. Dito pumapasok ang tunay na game plan. Ang sistema ay hindi lang basta checklist, kundi isang paraan ng pamumuhay. Kung ang layunin mo ay maging mas produktibo, hindi sapat na sabihin mong, magiging masipag ako bukas. Kailangan mong baguhin ang iyong routine, ayusin ang oras ng pagtulog at paggising, bawasan ang oras sa social media, at magtakda ng oras para sa trabaho at pahinga. Ang sistema ang magdadala sa iyo sa layunin kahit wala kang gana, kahit pagod ka, kahit wala kang inspirasyon. Ang sistema ang magpapaandar sa iyo kahit hindi mo gusto, dahil ito na ang nakasanayan mo. Ngayon, hindi natin maiiwasan na sa bawat hakbang ay may mga balakid. May mga araw na hindi natin magagawa ang nakaplano, may mga pagkakataon na babagsak tayo, at may mga sitwasyon na tila wala ng pag-asa. Pero dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng game plan. Ang resilience. Ang kakayahang bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Ang kakayahang magsimula ulit kahit ilang beses kang nabigo. Ang kakayahang magpatuloy kahit walang nakikita pang resulta. Ang resilience ay hindi basta ugali, ito ay desisyon. Desisyon na hindi susuko, desisyon na hindi titigil, desisyon na magpapatuloy kahit mahirap. Kung titingnan natin ang mga kwento ng mga matagumpay na tao, makikita natin na hindi sila nagtagumpay dahil sa swerte. Nagtagumpay sila dahil sa paulit-ulit na pagsisikap, sa paulit-ulit na pagkabigo at pagbangon, at sa paulit-ulit na pagpili ng tamang desisyon. Ang tunay na game plan ay hindi perpekto, hindi palaging smooth, pero palaging may direksyon. At ang direksyon na yon ay papunta sa mas mabuting version ng ating sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang oras. Ang oras ang pinakamahalagang yaman na meron tayo, pero madalas ito rin ang pinakamasayang nasasayang. Ilang oras ba ang ginugugol natin sa walang kabuluhang scroll sa cellphone? Ilang oras ba ang ginugugol natin
Sa panunood ng mga bagay na walang kinalaman sa ating layunin? Ilang oras ba ang ginugugol natin sa mga usapan na walang saysay? Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating maging matindi sa paggamit ng oras. Kailangan nating bantayan ang bawat minuto dahil bawat minuto ay may halaga. Ang oras na nasayang ay hindi na maibabalik. Kaya sa game plan na ito, isa sa pinakamahalagang disiplina ay ang tamang paggamit ng oras. Isipin natin ang isang araw na puno ng disiplina. Gigising tayo ng maaga, hindi dahil gusto lang natin, kundi dahil ito ang nakaplano. Mag-ehersisyo tayo, hindi dahil trip lang natin, kundi dahil ito ang nakasaad sa sistema. Magbabasa tayo ng libro, hindi dahil bored tayo, kundi dahil ito ang nakatakdang gawain. Magtatrabaho tayo ng buong puso, hindi dahil may deadline, kundi dahil ito ang bahagi ng ating layunin. Kapag ang bawat oras ay may saysay, ang bawat araw ay nagiging hakbang papunta sa tagumpay. Ngunit hindi lang oras ang kailangan nating bantayan. Kailangan din nating bantayan ang ating mga kasama. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay may malaking epekto sa ating tagumpay. Kung ang mga kasama natin ay puro negatibo, puro reklamo, puro walang gana, mahahawa tayo. Kung ang mga kasama natin ay puro tamad, puro walang direksyon, puro walang pangarap, mahahawa tayo. Kaya sa game plan na ito, kailangan nating piliin ang tamang tao. Piliin ang mga taong magtutulak sa atin pataas, hindi pababa. Piliin ang mga taong magbibigay ng inspirasyon, hindi ng panghihina. Piliin ang mga taong may pangarap, may disiplina, at may direksyon. At syempre, hindi mawawala ang kahalagahan ng mindset. Ang mindset ang ugat ng lahat ng ating ginagawa. Kung ang mindset natin ay laging negatibo, laging takot, laging duda, kahit anong plano ay mabibigo. Pero kung ang mindset natin ay puno ng tiwala, puno ng tapang, at puno ng pananampalataya, kahit gaano kahirap ay kakayanin. Ang mindset ay parang lente. Kung paano natin tinitingnan ng mundo, ganun din natin mararanasan ang mundo. Kaya sa game plan na ito, kailangan nating palitan ng lente. Kailangan nating piliin ang pananaw na makakatulong, hindi makakasira. Ngayon, pag-usapan natin ang action. Walang game plan na magtatagumpay kung walang action. Ang action ang tulay mula sa plano papunta sa resulta. Kung wala kang aksyon, kahit gaano kaganda ang plano mo, ay mananatili lang itong drawing. Kaya sa bawat araw, kailangan nating magdesisyon na kumilos. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy. Kahit simpleng gawain, basta consistent. Ang action ang magbubunga ng resulta, at ang resulta ang magbibigay ng inspiration para sa susunod na action. Kung iisipin natin, ang buhay ay parang laro. May mga level, may mga hamon, may mga kalaban, at may mga gantimpala. At tulad ng laro, kailangan natin ng strategy. Hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng bahala na. Kailangan ng malinaw na plano, malinaw na direksyon, at malinaw na hakbang. Ang tunay na game plan ay hindi lang basta listahan ng gagawin, kundi isang paraan ng pamumuhay. At dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi ng lahat, ang commitment. Ang commitment ang magtatali sa lahat ng ito. Kung wala kang commitment, kahit gaano kaganda ang plano mo ay mawawala. Ang commitment ang magpapaalala sa iyo kung bakit ka nagsimula. Ang commitment ang magpapatibay sa iyo kapag gusto mo nang sumuko. Ang commitment ang magpapanatili sa iyo sa tamang landas kahit mahirap. Kung susumahin natin, ang tunay na game plan ay binubuo ng pagkilala sa sarili, pagtatakda ng malinaw na layunin, pagbubuo ng sistema, pagpili ng tamang tao, tamang paggamit ng oras, tamang mindset, tuloy-tuloy na aksyon, resilience, at syempre, ang commitment. Ang commitment ang magtatali sa lahat ng ito. Kung wala kang commitment, kahit gaano kaganda ang plano mo ay mawawala.
Ang commitment ang magpapaalala sa atin kung bakit tayo nagsimula. Ang commitment ang magpapatibay sa atin kapag gusto na nating sumuko. Ang commitment ang magpapanatili sa atin sa tamang landas kahit mahirap. Ngayon, kung buo na ang pundasyon ng ating game plan, kailangan na nating isabuhay ito araw-araw. Hindi sapat na alam natin ang mga prinsipyo, kailangan nating gawing ugali. Ang ugali ay nabubuo sa paulit-ulit na aksyon. Kung araw-araw tayong gumigising ng maaga, magiging natural na sa atin ang pagiging disiplinado. Kung araw-araw tayong nagbabasa, magiging natural na sa atin ang pagiging malikhain at matalino. Kung araw-araw tayong kumikilos papunta sa ating layunin, magiging natural na sa atin ang pagiging matagumpay. Pero tandaan natin hindi palaging madali. May mga araw na parang walang nangyayari. May mga araw na parang walang progreso. May mga araw na parang walang saysay ang lahat ng ginagawa natin. Pero dito pumapasok ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa tiwala sa proseso, tiwala sa sarili at tiwala sa hinaharap. Kung may pananampalataya tayo, kahit hindi natin nakikita ang resulta ngayon, alam natin na darating din ito. At habang sumusunod tayo sa game plan, kailangan din nating matutong magpasalamat. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng saya, at nagbibigay ng direksyon. Kapag marunong tayong magpasalamat sa malilit na bagay, mas nagiging magaan ang ating paglalakbay. Kapag marunong tayong magpasalamat sa mga tao sa paligid natin, mas nagiging matibay ang ating relasyon. Kapag marunong tayong magpasalamat sa bawat hakbang, mas nagiging makabuluhan ang ating tagumpay. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng consistency. Ang consistency ang susi sa lahat ng bagay. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hakbang mo, ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Kung araw-araw kang kumikilos, kahit maliit, darating ang araw na malaki na ang resulta. Kung araw-araw kang nag-eehersisyo, kahit 10 minuto lang, darating ang araw na malakas na ang katawan mo. Kung araw-araw kang nag-iipon, kahit piso lang, darating ang araw na malaki na ang naipon mo. Ang consistency ang magdadala sa atin sa tagumpay. At syempre, kailangan din nating matutong mag-adjust. Hindi lahat ng plano ay gumagana. May mga pagkakataon na kailangan nating baguhin ang strategy, kailangan nating baguhin ang approach, at kailangan nating baguhin ang direction. Ang flexibility ay mahalaga sa game plan. Kung matigas tayo, mababasag tayo. Pero kung marunong tayong mag-adjust, mas lalo tayong tatatag. Kung iisipin natin, ang game plan na ito ay hindi lang para sa isang aspeto ng buhay. Pwede nating itong gamitin sa career, sa negosyo, sa kalusugan, sa relasyon, at sa personal na pag-unlad. Ang prinsipyo ay pareho. Kilalanin ang sarili, magtakda ng layunin, bumuo ng sistema, piliin ang tamang tao, gamitin ang oras ng tama, palitan ng mindset, kumilos araw-araw, maging resilient, at manatiling committed. At habang ginagawa natin ito, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang dahilan. Bakit ba natin ginagawa ito? Bakit ba natin gustong magtagumpay? Bakit ba natin gustong magbago? Ang dahilan ang magpapanatili sa atin sa tamang landas. Kung malinaw ang dahilan, kahit mahirap ay kakayanin. Kung malinaw ang dahilan, kahit walang resulta ay magpapatuloy tayo. Kung malinaw ang dahilan, kahit anong balakid ay malalampasan natin. Kaya ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Ano ba ang dahilan ko? Ano ba ang layunin ko? Ano ba ang gusto kong marating? Kapag malinaw na ang sagot, simulan na natin ang game plan. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Dahil ang oras ay mahalaga at ang oras na nasayang ay hindi na may babalik. Kung tutusin, ang tunay na game plan ay hindi lang tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating pagkatao.
Ito ay tungkol sa pagiging mas mabuting tao, mas disiplinado, mas matatag, at mas makabuluhan. Ang tagumpay ay bunga lang ng lahat ng ito. Ang tunay na gantimpala ay ang pagbabagong nagaganap sa loob natin. Kung nais talaga nating gawing epektibo ang game plan na ito, kailangan nating tingnan ang bawat araw bilang isang pagkakataon para mag-level up. Hindi ito tungkol sa malalaking hakbang na minsan lang mangyari, kundi sa maliliit na hakbang na paulit-ulit. Ang bawat araw ay parang isang training ground, at ang bawat gawain ay parang exercise na nagpapalakas sa atin. Kung araw-araw tayong nag-eehersisyo ng disiplina, darating ang panahon na hindi na natin kailangang pilitin ang sarili. Natural na sa atin ang tamang ugali. Isipin natin ang isang atleta. Hindi siya nagiging champion dahil sa isang araw ng pagsasanay. Nagiging champion siya dahil sa libu-libong oras ng paulit-ulit na practice. Sa libu-libong beses ng pagkakamali at pagwawasto. At sa libu-libong pagkakataon ng pagpili na magpatuloy kahit mahirap. Ganoon din ang buhay. Kung gusto nating maging champion sa sarili nating larangan, kailangan nating maglaan ng oras, magtiis sa hirap, at magpatuloy kahit walang nakikitang resulta. Ngunit hindi lang disiplina ang kailangan. Kailangan din nating matutong magpatawad sa sarili. Madalas, kapag nagkamali tayo, sobra tayong nagagalit sa sarili. Kapag hindi natin nagawa ang plano, iniisip natin na wala na tayong pag-asa. Pero, ang totoo, ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Ang pagkakamali ay hindi tanda ng kabiguan, kundi tanda ng pagkatuto. Kung marunong tayong magpatawad sa sarili, mas lalo tayong tatatag. At habang nagpapatuloy tayo, kailangan din nating matutong magbigay. Ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa sarili. Ang tunay na tagumpay ay kapag nakakapagbigay tayo ng inspirasyon at tulong sa iba. Kapag ang ating game plan ay hindi lang para sa sarili kundi para sa komunidad, mas nagiging makabuluhan ito. Kapag ang ating disiplina ay nagiging inspiration para sa pamilya, kaibigan, at kapwa, mas nagiging matibay ang ating dahilan. Ngayon, pag-usapan natin ang tukso. Ang tukso ang isa sa pinakamalaking balakid sa anumang plano. Tukso ng katamaran, tukso ng instant gratification, tukso ng maling desisyon. Kapag hindi natin binantayan ang sarili, madaling bumagsak sa tukso. Kaya sa game plan na ito kailangan nating maglagay ng mga panangga. Kung alam mong mahilig kang mag-scroll sa social media, magtakda ng oras at limitahan ito. Kung alam mong mahilig kang kumain ng junk food, alisin ito sa bahay. Kung alam mong mahilig kang mag-procrastinate, magtakda ng deadline at sundin ito. Ang panangga laban sa tukso ay hindi lakas ng loob lang, kundi tamang sistema. At syempre, kailangan din nating matutong mag-reward sa sarili. Hindi pwedeng puro hirap lang. Kailangan din nating maramdaman ang saya ng progreso. Kapag nagawa natin ang isang bagay, magbigay tayo ng maliit na reward. Kapag nakamit natin ang isang milestone, magbigay tayo ng mas malaking reward. Ang reward ay hindi lang kasiyahan kundi motivation para magpatuloy. Kung titingnan natin, ang game plan na ito ay parang blueprint ng isang bahay. Ang pagkilala sa sarili ay pundasyon. Ang layunin ay disenyo. Ang sistema ay mga haligi. Ang oras ay mga materyales. Ang mindset ay bubong. Ang action ay mga pader. Ang resilience ay bakal na nagpapalakas. At ang commitment ay simento na nagtatali sa lahat. Kapag kumpleto ang lahat ng ito, matibay ang bahay. Kapag kulang ang isa, madaling mabagsak. Ngayon, isipin natin ang hinaharap. Kung susundin natin ang game plan na ito araw-araw, ano ang magiging resulta sa loob ng 1 taon? Sa loob ng 5 taon? Sa loob ng 10 taon? Ang bawat araw na puno ng disiplina ay nagiging puhunan. Ang bawat oras na ginamit ng tama ay nagiging kapital. Ang bawat aksyon na ginawa ng tuloy-tuloy ay nagiging asset. At ang lahat ng ito ay magbubunga ng tagumpay na hindi panandalian kundi pangmatagalan. At habang umaabot tayo sa tagumpay, huwag nating kalimutan ang humility.
Ang humility ang magpapanatili sa atin sa tamang landas. Kapag nagtagumpay tayo, madaling maging mayabang, madaling makalimot sa pinagmulan, madaling mawalan ng direksyon. Pero kung may humility tayo, mas lalo tayong magpapatuloy. Ang humility ang magpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi lang dahil sa atin kundi dahil sa tulong ng iba at dahil sa biyaya ng Diyos. Kung susumahin natin, ang tunay na game plan ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng layunin. Ito ay tungkol sa pagbabagong nagaganap sa loob natin. Ito ay tungkol sa pagiging mas mabuting tao, mas disiplinado, mas matatag, at mas makabuluhan. Ang tagumpay ay bunga lang ng lahat ng ito. Ang tunay na gantimpala ay ang pagbabagong nagaganap sa ating pagkatao. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.